Yes. Praise God. Mayong hapon sa tanan. Inay yung tupad, maayong hapon sa tanan. Praise God nga nagtapok na usab kita aron sa kahimayaan sa atong Dios nga Amahan, sa Anak ug sa Espiritu. Amen. Ato ang pakpakan natong Ginoo. Indeed, it is good to give thanks to the Lord, for His steadfast love endures forever. Maayo gayud na magpasalamat ta sa Ginoo. Amen? Ina inyuhang tupad, it is good to give thanks to the Lord. For His love endures forever. Amen. Kita nasayod na grabe na kaayo ang mga panghitabo sa kalibutan. Amen? Tuod man, naapod tay mga tagsa-tagsa ka mga problema, mga concerns, or kabalaka personally sa ato ang paglakaw diri sa kalibutan. Ug usahay, makalimot kita sa pagpasalamat sa atong Ginoo sa iyang gugma na hingpit kay kita napukan ta aning mga butanga. Or basin wala ta kahibaw sa rason nganong magpasalamat kita niya. Amen? But what it says here in the book of Psalms, chapter 136, verses 1 to 3, and let us read all together. Let us read aloud all together. It says, "Give thanks to the Lord, for He is good, for His steadfast love endures forever. Give thanks to the Lord, for His steadfast love endures forever. Give thanks to the Lord of Lords, for His steadfast love endures forever." Amen. Give thanks here, it is a command. Labi na gayud sa mga Kristohanon. And nganong mo hatag man tag pagpasalamat sa Ginoo, why we should give thanks to the Lord? And that one of the reason is because of His goodness, the goodness of God, and His steadfastness of His love endures forever. Kanina chapter sa book of Psalm 136, nani siya mga 26 ka mga verses. But what amazes me, kung imuhang basahon sa whole chapter, it ends up na iyahang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan. Amen? Other translation, it says, His loving kindness, graciousness, mercy, compassion endures forever. So sa ato pa, people of God, naangayan jud tang magpasalamat sa Ginoo because He is good, He is the God of gods, He is the Lord of lords. The mercy, grace, compassion, and love of God is unfailing, faithful, complete, abundant, ug matuod nga mulungtad sa kahangturan. Amen? Ug labaw sa tanan, gipakita sa Dios kanato ang gidak-on sang iyahang paghigugma kanato, kaysa makasasala pa kita, nagpakamatay si Kristo alang kanato. And that source of everlasting love of God made us reconciled and alive in Christ Jesus, our Lord and Savior, by His saving grace. Amen? So let us all give thanks and praise and worship our living God, the dispenser of grace and love. Father in heaven, Lord, we just want to thank You. We just want to glorify Your name, O Lord, for Your abundant love, O Lord, endures forever. Your mercy, Your compassion is everlasting, O Ginoong Diyos. Subo sa Amahan, as we come together as one body in Christ, Lord, tabangi kami, Lord, that it is indeed true in our lips, in our hearts, in our mouth, that we will worship You, God, in spirit and in truth. Because, Lord, Ikaw lamang gid, Lord, Amahan, pinaagi sa mga anak nga si Jesucristo, nga kami magsibya, maghimaya, magsimba sa imuhang ngalan. Dalaygon ka, Ginoong Diyos, sa walay katapusan. Amen and amen. Amen.
Kinsay nabuntog sa kasalanan, kinsay adunay gugmang nga kusgan, ikaw ay laing mahimayaong Diyos. Kinsay nagkuyog sa kalibutan, tanang binuhat katingalahan, ikaw ay laing mahimayaong Diyos. Grasya o gugma mo, kahibulungan Diyos, giluwas mo ako, gipasan akong cross, gibayaran mo ang kagawasan ko. Jesus, awiton ko ang kaayo mo. Kinsay naghatag nato kalinaw, kita gidawat di na maulaw, ikaw ay laing mahimayaong Diyos. Kinsay naghari sa kanasuran, iyang himaya di masalipdan, ikaw ay laing mahimayaong Diyos. grasya o gugma, grasya o gugma mo, kahibulungan Diyos, giluwas mo ako, gipasan akong cross, gibayaran mo ang kagawasan ko. Jesus, awiton ko ang kaayo mo. Atong daygon, atong Diyos. Daygon tangalan ni Jesus, daygon na tuwang manunubos. Daygon tangalan ni Jesus, daygon na tuwang manunubos. Daygon tangalan ni Jesus, daygon na tuwang manunubos. Daygon, Daygon tangalan ni Jesus, daygon, daygon, daygon. grasya o gugma mo, kahibulungan Diyos, giluwas mo ako, gipasan akong cross, gibayaran mo ang kagawasan ko. Jesus, awiton ko ang kaayo mo. Amen, O God. We will sing of your goodness, O Lord, and your love, O God. Thank you, Lord Jesus. Salamat, Diyos. My heart of stone was dead to you, asleep into the world that scorned its maker, until you breathe into my soul and I woke up to you, my glorious Savior. You became my all. You became my all. Now I am alive in you. You are alive in me. You call my name and raised me from the dead. Now I am alive in you. In you my life's completely new.
I'm blameless in your eyes. Because of Calvary, the Father welcomes me with joy. Your Spirit makes me know your great love for me. Jesus, you're my all. Jesus, you're my all. Now I am alive in you. You are alive in me. You call my name and raise me from the dead. Now I am alive in you. Bought with a price that cannot be measured, chosen before all time. You are our joy. You are my joy, my pride, and my treasure. Jesus, you are my life. Now I am alive in you. You are alive in me. You call my name and raise me from the dead. Now I am alive in you. Amen, oh God. We thank you, Lord Jesus, for you have made us alive, oh God. Thank you, Father. Bless your name, Lord. That lasts beyond our days. For the one that was buried, live again. Now the tomb is bare and empty, and the stone is rolled away. Praise the risen one who overcome the grave. Oh, you broken hearted, oh, you worn and weak, can't find living water, everlasting streams. The wandering spirit, lost and searching, needing something more. Find the risen King who overcomes the world. Let there be dancing in the darkness. Let your song ring through the night. Let your voices sing that Christ is King, for Jesus is the light. No more condemnation, no more doubt and fear. Sin and shame and hate have power here. In His resurrection, perfect love set the captives free. Christ the risen King who stands in victory. Let there be dancing in the darkness, and let your song break through the night. Let your voices sing that Christ is King, for Jesus is alive. Let there be dancing in the darkness. Let your song break through the night. Let your voices sing that Christ is King, for Jesus is alive. Hallelujah, you're alive. Hallelujah.
Death is undone, hallelujah. Jesus has won, hallelujah. We overcome, oh in Jesus, oh in Jesus, hallelujah. Death is undone, hallelujah. Jesus has won, hallelujah. We overcome, only Jesus, hallelujah. Death is undone, hallelujah. Jesus has won, hallelujah. We overcome, only Jesus, only Jesus. Let's be dancing in the darkness. Let the song break through the night. Lift your voice and sing that Christ is King, for Jesus is alive. Let there be dancing in the darkness. Let the song break through the night. Lift your voice and sing that Christ is King, for Jesus is alive. Lift your voice and sing that Christ is King, for Jesus is alive. Amen. Hallelujah, hallelujah to you, O Lord. Indeed, Lord, that tomb is empty. You were raised from the dead, and now you are alive, O Christ. We thank you, Lord, for that security, O God. Yes, O Lord, in Romans 8, verse 31, it says, through 39, what then shall we say to these things? If God is for us, who is against us? He who did not spare his own son, but delivered him over for us all, how will he not also with him freely give us all things? Who will bring us a charge against God's elect? God is the one who justifies. Who is the one who condemns? Christ Jesus is he who died, yes, rather who was raised, who is the right hand of God, who also intercedes for us. Who will separate us from the love of Christ? Will tribulation or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword? Just as it is written, for your sake we are being put to death all day long. We were considered as sheep to be slaughtered, but in all these things we overwhelmingly conquer through him who loved us. For I am convinced that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor any other created thing will be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus, our Lord. Amen. Amen, God. Yes, so Lord, we thank you for your love. We thank you for your grace. Thank you, God, for everything that you have accomplished. We praise you, Lord Jesus. What love, my God, will bring you down to earth? What king would take a low and lonely birth? Yet through this dark and broken place you came to sleep beneath the stars that you had made. What love, my God, moves in the way of life.
to walk the road rejected and despised, that you might know the weakness I possess, and be my rock of strength and righteousness. Oh, your love, my God, like a flood, As heaven opened up, pouring out in us. Oh, praise the King who came to the world in His love like a mighty flood. What love, my God, could hold you to the tree, to bear that overwhelming death for me. The Son of Heaven leaves the Father's side. The healer bleeds, the life was made to die. Oh, your love, my God, like a flood, as heaven opened up, pouring out. Who came to the world in His love like a mighty flood. One love, my God, so gracious and extreme, was strong enough to come and fight for me, to go through hell and down into the grave, and raise me up to see you face to face. You raise me up. And raise me up to see you face to face. Oh, your love, my God, like a flood, as heaven opened up, pouring out on us. Oh, praise the King who came to the world in His love like a mighty flood. Oh, your love, my God, like a flood, as heaven opened up, pouring out on us. Oh, praise the King who came to the world in His love like a mighty flood. Amen, O God. Salamat kay Ginoong Diyos sa imong gugmang at takos diri ka namo, Ginoo. We thank you, Jesus, that you came into this world to seek and to save the lost. Hallelujah. Hallelujah, God. Grace and leisure, vast and free, that knew me from eternity, that called me out before my birth, to give you glory on this earth. Grace amazing, pure and
that saw me in my misery, that took my curse and on my blame, so I could bear your righteous name. Grace, grace, paid for my sins and brought me to life. Grace, grace, Clothe me with power to do what is right. Grace, grace, will lead me to heaven, where I'll see your face, and never cease to thank you for your grace. Grace abounding, strong and true, that makes me long to be like you, that turns me from my selfish pride to love the cause in which you died. Grace unending all my days, you give me strength to run this race. And when my years on earth are through, the praise belongs to you. Grace, grace, paid for my sins and brought me to life. grace, grace, Clothe me with power to do what is right. Grace, 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 will lead me to heaven, where I'll see your face, and never cease to thank you for your grace. Amen, Lord. We'll never cease to give thanks to you, O God. We will never cease to worship you, O Jesus. We will never cease, Lord, to fathom of your love and mercy, God. Grace, grace, paid for my sins and brought me to life. Grace, grace, clothe me with power to do what is right. Grace, grace, lead me to heaven, where I'll see your face, and never cease to thank you for your grace, and never cease to thank you for your grace. Hallelujah, oh God. It was grace, Lord, that you have redeemed us from darkness. It was grace, oh God, that you have brought us to life, oh Lord. We thank you, Jesus. We praise you, God. Mayang hapon sa tanan, adto na ba kitay first timer? At nang gi-invite ang matag usa nga mag-shake hands ta at napakita ang gugma sa Dios. Beloved, Let us love one another, one another. for love is of God, and everyone that loveth is born of God, and knoweth God. He that loveth not, knoweth not God, for God is love. God is love. Beloved, let us love one another. 1 John 4:7 and 8. Beloved, Love it. let us love one another. For love is of God, and everyone that loveth is born of God, and knoweth God. He that loveth not,
knowing that God, for God is love. Beloved, let us love one another. 1 John 4:7 and 8. Amen. Good afternoon, everyone. For our announcement, today natay Sunday School para sa mga bata, 12 years old and below. So, kadtong mga bata, pwede na mo muadto, kuyog ni Ate Cha, nganto sa likod. And then, ni Ate Jean, sorry. We also have an ongoing paghihapon ang ato ang IBI. Every Tuesday. So, ang sunod nato, kung kinsa tong ganahan magpa-enroll, kanus aga dito, ate? Ang sunod. Ang schedule yan? February pa. So, kung kinsa tong interested mo join, nata sa OT 102 ang sunod. So, you can join, you can reach out to Charlene kung kinsa tong ganahan magpa-enroll. So, next, we also have a prayer meeting week every Thursday. So, ang matag-usa na to nga nag-join karon among gidasig nga mo join. Open na para sa tanan, 6 p.m. sa gabi. So, you can come here, dire ra gihapon, gidasig ang matag-usa nga mo join sa atong prayer meeting. And then, prayer and fasting. We just had our prayer and fasting gahapon for this month. So, next would be second Saturday sa November. So, kung kinsa tong dasig gihapon kitang tanan nga mo join sa atong prayer and fasting every month. Once a month ra ni nato pagabuhaton. So, karon ang ato apang venue is ngadto sa Lapu-Lapu kay maglisod man gud ta og park diri So, naaman tay vehicle, service vehicle. Pwede ra mo kung ganahan mo mukuyog, pwede ra gid mo ari sayo sa buntag every second Saturday sa month. And then, kung kinsa tong ganahan mo offer og song para sa Ginoo, pwede ra gyud kaayo. So, reach out lang kang Ate Cha para kung kinsa tong ganahan mo awit para sa Ginoo. And then, kung kinsa sa tong ganahan magpa-dedicate og bata, katong mga bag-ong nataw nga bata or katong bata nga wala pa sa na-dedicate, palista lang sad mo ngadto ni Ate Cha. And then, for baptism also. Baptism, kung kinsa tong andam na magpa-baptize nga wala pa, palista lang sad mo adto ni Ate Cha. Maura na siya. So, maura ka to. Thank you. Praise Lord. By the way, nakalimutan ko sa chuhos. Kuan mo ni Jen, si Jen Medula kay yung mong i-screen inyong kanta diya sa Ginoo. Then sa kanang kanta is kanang mga awitonon nga nakadasig mo sa imong pagkaniluwas. Mo testify nimo sa imong pagkaniluwas. Pwede ba gyud mo offer og song gayud. Amen. So paligo please yung Bible sa Ephesians. Ephesians chapter 2. Paligo ka please yung Bible, chapter 2. Ephesians chapter 2. If you have your Bible, paligo kong pakli niya verse 1 to 10. Pero karon is ato tas part 2 na to nga atong tukion may tungod nga kay bulongang manluluwas. Diba? Part 2. Because part 1 is katong last Sunday about sa verses 4 and to 5 to 7 gapon ang karakter sa Ginoo. So, naay Parisiyo. Nga kani nga Parisiyo sa panahon nila ni Pedro sa mga disciples nga nagsugod na ang simbahan ni Kristo sa mga Hudiyo. Kani nga Parisiyo grabe ka zealous sa iyang reliyon. Og tungod kay siya nakadungog siya og naay laing Dios ang mga Hudiyo. Og daghang kay nisunod kay sanang mga disipulo niya nga dito sa Jerusalem.
siya nasuko o naglagot kay nga naman di siya katuo nga naay Dios ang iyang mga kaigsuunang mga katawhan nga musimba. Gitawag na nga pundok the way mo na sa panahon sa Book of Acts. So tungod ni ana kani nga Parisiyo is nangayog yung approval sa mga katigulangan dito sa Israel, sa mga religious leaders, nga tagaan siya katungod nga mudakop o mupriso ug labaw tanan mo patay sa kaning musunod sa the way. Sa diyang padung siya sa Damascus Road, nakita nato, kung nabasahan nato, nga nakasugat siya kahayag. O niya, natagak siya sa kabayo, o siya na born again. Morning ginlan si Pablo. Amen? Which is Saul iyang pangan kaniadto sa dihang kan sa Hudiyo, ang Pablo is sa iyang Romans nga citizen nga pangalan. So nasayod ta nga sa 1 Timothy 1:15, kung atong pakinggan itong Bible sa 1 Timothy 1:15, niingon si Pablo diha sa iyang gisuwat ni Timoteo nga didto nagpastor sa Ephesians sad si Timoteo ning panahon na kasaligan ang pulong ug takos nga dawaton sa hingpit nga si Kristo Jesus meani sa kalibutan aron sa pagluwas sa mga makasasala ug ako mao ang labaw sa mga makasasala. Ngano na kaingon? Because si Pablo may pinaka-worst sa tanang makasasala. Yes, na may tay worst good. Kanang nag-murder, kanang nag-chop-chop, unsa pa na diya. But si Pablo, siya minimum worst. Kaya nga naman, labaw, kay iyang pamatyon tong followers of Christ. Wa na'y mas mulabaw ang pagkasalbahis. Kaya nga naman, katong nisunod sa pamaagi, nisunod ni Kristo, katong niila ni Kristo ng ilag Diyos manunubos, mao iyang patyon. Og tungod ni ani si Pablo nakita nato nagrasyahan gid siya. Mo na sama sa ngayong last Sunday ato inunduman nga wala gyud makabot sa grasya sa Dios. Mo na sa unsa pa ka relihiyon, unsa pa ka karelyuso, unsa pa ka kasalbahis, makabot ra jud ka sa grasya sa Dios. Amen. Mo nang masayod ta ikaw ug ako somewhere ni other o ikababaron, wala pa ka sa kaila sa Ginoo, iswag unsa pa imong sala karon grasya na kay na nga nakadungog ka karon. Amen? Mao ni karon atong tukion pagbalik ang kahibulungang manluluwas. Kaya kita naluwas ta dili tungod kay buutan ta, maayo ta, or even sa atong good works naluwas ta tungod gyud sa grasya sa Ginoo. So mo nang karong hapuna mamlihog kog mamarug ta og atong basahon ng Ephesians 2 verse 1 to 10. Atong tagaan pagtahod ang pulong sa Dios. Akong basahon sa Cebuano. Kaniadto kamo patay tungod sa inyong mga kalapasan ug mga kasalanan. Kaniadto kamo nagkinabuhi sa sumala sa pamaagi niining kalibutana, sumala sa kagamhanan sa kahanginan, sa espiritu nga karon mao ang naglihok diha sa mga tawong masupilon. Kauban nila kitang tanan nagkinabuhi kaniadto diha sa mga pangibog sa atong unod, mga masinungtanon sa mga pangandoy sa unod ug sa hunahuna ug busas sa kinaiya mga anak kita sa kaligutgot sama sa uban. Apan ang Dios nga dato sa kaluoy tungod sa iyang dakong gugma alang kanato bisan sa dihang patay pa kita tungod sa atong mga kasalanan, naghimo kanato nga buhi uban kang Kristo. Tungod sa grasya giluwas kamo ug ang Dios may banhaw kanato uban kang Kristo Hesus ug nagpalingkod kanato uban kaniya diha sa mga langitnong dapit diha kaniya. Aron nga sa mga katuigan nga umaabot ang Dios makapadayag sa dili masukod nga kadato sa iyang grasya agig kaluoy nganhi kanato diha kang Kristo Hesus. Kay tungod sa grasya kamo nangaluwas pinagi sa pagtuog kini dili gikan kaninyo kini gasa sa Dios dili tungod sa mga binuhatan aron walay bisan kinsa nga magpasigarbo kay kita iya mga binuhat gihimo diha kang Kristo Hesus alang sa maayong buhat nga giandam ng daan sa Dios aron nga niini magkinabuhi kita. Atong iduko atong atong pingon mata amahan namo nga nasa langit. Lord, nasayod mi nga wala gyud maayo dinhi kanamo, God. Og salamat kay Lord sa imong amazing grace, O God. Lord, nga kami, Lord, patay.
Lord, nga padulong sa imperno. Pero imo may gigrasyahan, Ginoo God. Mo na imong kaluoy, mas grabe ka kadako, Lord, nga imong kaluoy. Nga angayan taon-ta na mong madawat, Lord, ang kapungot nimo, pero imo may gikaluyan, Ginoo God. Busamahan, salamat, Lord, sa imong pulong, O God. Salamat sa imong pagka-Diyos. Uban nimi, Lord, karong hapunan nga magtandog ka sa matag kasing-kasing. Na yung mga pipila, Lord, wapag yung kasabot sa Ebanghelyo, Amahan. Nag-ampo ko, Lord, nga imong ablihan ng kasing-kasing minunang makasabot gayud sila, Lord, sa Ebanghelyo. Lord, Amahan, nag-ampo mi, nga ikaw magamit ka nako, magagiya. Nga imong balang spirito lamang, Lord, imong gamit, umusibya sa imong pulong, Ginoo. Salamat, Ginoo, sa ngalan ni Jesus nga mong Diyos manunubos. Amen, amen. Malingkod ta, palihog. So, nasayod ta, nga sa atong daang kinabuhi, patay gyud ta. Mao ning gisuwat ni Paul, kaniadto, gipamalandungan ni Pablo, kung unsa gyud ta kaniadto. Nga sa atong kahimtang kanito, kondisyon wa gyud tay paglaom. Mao nang si Pablo nag-ampo dinhi, nga sa iyang mga kaning magbabasa is ilang makita kung unsa gyud kadako ang kaluoy ug gugma sa Dios. Nga pinaagi sa gahom nga gipadayag sa Dios diha kang Kristo nga nabanhaw siya, nga sa iyang pagkabanhaw makita usab sa atong walay paglaom mabanhaw usab ta. Amen. So mao ning gipadayag ni Paul nga ang pagabanaw ni Kristo kanang gahuma way bisang unsang principality sa gahom sa Ginoo, nga ang atong pagka born again, ang atong pagganiluwas, grabe nang gagahom nga gihatag sa Ginoo nato. So mo ni nga akong gitay tulang kay bulungan maluluwas. Kani nga second section, og sama sa last Sunday atong nakita ang kinayahan sa ato ang Dios, og karon atong tukion ang gibuhat sa Dios. Kay mao lamang niyang makaluwas na to. So last Sunday, sama sa or few Sundays, we need to understand atong identity sa patay, sa wala patay relations Ginoo, patay kita sa sala o sa kalapasan. So, og tungod atong pamaagi, musunod ta sa kalibutan, sa yawa, o labos na itong kaibog sa unod. Mo nang nailalom nailalom ta sa kapungot sa Dios. But these things, ang paglaom bagyo nato ang kinayahan sa Dios, God's character. Nga number one, ang iyang character, siya mo ini-initiate ini, iyang sovereign action, iyang kabubuton. Mo nang di ka naluwas, dili kay tungod buutan ka, kay tulod kay gidawgaog ka, kay tungod kay bright ka. No, naluwas na tungod sa kinayahan sa Ginoo. Wa gyud tay naamot bisag gamay. So kung sa pa na yung panabi ni mo nga, Lord, nibuhat ko ani, Lord, naghimo jud kog maayo, di gyapon na makasarang gyud sa standard sa Ginoo. Kaya ang standards Ginoo is perfect. Amen? That is why atong paglaom ba gyud nato, patay pata, is ang ato awag yung kinayahan sa Ginoo. No wonder in chapter 4, kung basahon nimo dia, apan ang Dios, listen to this, patay ta kaniadto. Mao gining two words, mo ni ang maghatag nitong paglaom sa walay paglaom nato. Kay patay ta kaniadto apan ang Dios. Amen? So, naulipon ta kaniadto apan ang Dios. Napriso ta sa yawa, sa pamaagis kalibutan, sa atong kaibog sa unod, kaulag sa unod, apan ang Dios. O kita padung ta sa imperno, atong direksyon, apan ang Dios. That is why, kanang two words sa English, but God, pero sa Cebuano, tuluman kapulong, apan ang Dios. Mo ba ginahinungdan? Mo nang nausab, makita nimo ang tone sa message na usab, apan ang Dios. So, we need to understand, anak tas kapungot sa Dios, angayan tas sa imperno, itagak tas kalayo, nga magantos hangtod sa kanturan, apan ang Dios. Amen? Nakita tay bubuan sa kapungot niya, pero iyang gibubo ang iyang kapungot dito sa iyang bugtong anak nga mao si Kristo Jesus dito sa cross. That is why ang nakahinungdon na gyud nganong naluwas ta tungod sa iyang kinayahan. Iyang kaluoy, iyang gugma, iyang grasya o iyang pagkamanggihatagon, kindness or pagkamaayo.
So last morning ato nakita last Sunday nganong naluwas ta tungod kay ang Ginoo dili lang kay musilot kundi maluluyon ang Dios. Diba? Mo na to yung so iya na gyud ang being, iya nang attributes or iya ng karakter nga maluluyon siya. Mo na ang Ginoo ba gyud kibaw mo buhatan ang musilot at the same time maluoy. Masuko at the same time may gugmaon. Ang Ginoo ay makadispense ana walay lain. Ug nasayod ta ang iyang pagkamaluluyon mao ni ang gitawag nga God's covenant love and faithfulness. Nga unsa man nga ang gugma sa Dios is matinud-anon. Kasabutan gyud. Og tungod siyang kaluoy, gabundat iyang kaluoy, rich in mercy, og labas tanan, mao ni ang motivation niya, ang gugma. Mao na ang ikaduha niyang kinayan. Gugma. The word gugma is unsacrificial love. The word gugma sa Greek din is, unsa man siya? Unconditional love. Dili siya, sa technical term ni gitawag ni volitional will. Wow, kibaon si Cebuano na. Volitional will, ang gugmas Ginoo dili magbase unsa ka, unsa imong mabaws o unsa imong gusto kanang mabuhat. Wa magbase kundi iya yung kapilian nga higugmaon ka even though nga ikaw gako makasasala. Mao ni ang gugma sa Dios. Kay we need to understand atong gugma biya is mag-base pa sa tao nga naghimog maayo nato. Atong gugma is nag-base pa kung ang tao buutan, pero kung ang kontra gay nato wa gyud tay gugma. Mao ni ang kani nga gugma gihatag sa Ginoo nato tungod siyang gugma mo nang ikaw ako giluwas. Mao ba gini rason? Naluwas ta tungod sa kaayos Ginoo. Naluwas ta tungod sa iyang kaluoy ug gugma. Og lastly katulo is ang gugma, ang kaluoy ug gugma mo na siyang nahimo ning posible tungod sa grasya sa Dios. Mana siya. Tungod sa grasya sa Dios. Di na to maangkon ang kaluoy ug gugma kung wala ang grasya sa Dios. Amen? So mo ni nga by grace nga tungod sa grasya is nakadawat ta nga dili ta angayan. No wonder ang kaluwasan is gasa. Gasa, gift. Hapit na biyang Pasko. Mo na gasa. Mo gina ang message sa Pasko nga gitagaan tag grasya. Asa man pinagi siyang bugtong anak nga mao si Hesus Kristo. Og kaning grasya di nimo maangkon ug di nimo matrabahuan. Kay ngano man gasa ra ni siya. Hatag ra gyud ni. Mo na nga dapat ma-renew atong mind in the way we understand the gospel or ang kaluwasan. And lastly, ang iyang kinayahan is ang pagkamanggihatagon, kindness or goodness, pagkayuhan. So, laktod pagkasulti, ang Ginoo is manggihatagon kayo og unsay hatag niya? Kaluoy, gugma o grasya. Amen? So, mo ni nga we need to understand kani nga kinayahan is dili nato ma-experience ang ato ang kaluwasan. Tungod kay patay kita sa atong kalapasan, mao nang nusunod ta sa kalibutan, sa yawa ug sa unod. So, that is why nga nadawat ning kaluwasan tungod kay ang Ginoo manggihatagon. Amen? So, mo nang nahimo siyang amazing Savior. Amazing Savior. So, that is why we experience the salvation because kahibulungan siyang manluluwas. Mo na ang atog yung paglaom sa atong pagganiluwas, dili tungod kay buutan ikaw ug ako. Kundi ang kaayo ra gyud sa Dios. Mao na siya ang nakahimo gyud nga luwas ta. Og atong tanawon pa gyud ang ikaduhang punto. Mao ni siya ang if you notice nga ang kaluoy, gugma, grasya o pagmangitagon sa Dios, mao ni nakahimo niyang amazing Savior. Amazing Savior. Amen? Okay, because tungod ani ikaw ug ako
nagrasyahan, nakadawat ani. In verse 5, ningon siya dinhi, bisan sa dihang patay pa kita tungod sa atong mga kasalanan, naghimo ka nato nga buhi uban kang Kristo tungod sa grasya giluwas kamo. But before giingnan ta ni Pablo, usa ta giingnan ni Pablo nga tawag gani nga nabuhi kita uban kang Kristo. Is iya sa tanggi pahinumduman nga unsa ta? Patay kita sa dihang patay bisan sa dihang patay pa kita tungod sa atong mga kasalanan. So if you look at this text, look at the verse 1, iya man ning gi-repeat ang verse 1. Di ba? Patay kita sa atong mga sala o kalapasan. Sa Cebuano, patay kita sa atong mga kalapasan, nawa ang sala. If you look at verse 1, gitanaw diya kamo. Pero sa verse 5, kita, apil na si Pablo. So listen to this, mahudiyo man ka o ma-Gentile, patay magyapon ka. Amen? So napakay balaod, napakay by Biblia, patay magyapon na itong kondisyon. So mo ni si Paul, kita. So, what do you mean by patay? Patay is why kinabuhi. Tanawin mo tupad, basig ng practice nagkamatay. Di ba? Which is no life. Inactive. Di ba? May magpatay, makalihok. Di. Naginhawa, wa. Patay. That is our condition spirituhanon. Mo nang, kung saan pa ni magwali, kung di ko nahikapon sa Ginoo, di ko nakasabot. Sige mo singkahan yung dunggan, imong anaon, dawata si Kristo, kung wag yun ang Espiritu, di ka po nakasabot. Muna nga, we need to understand, ang patay sa Espirituhanon, kanunay ulipon sa kalibutan. Ulipon sa yawa, o ulipon sa kaulag. O di gyud siya malakaling kawas, ana, kundi gyud siya mabuhi. Muna nga, the word patay here, sa Greek word, is contrast emphasis. Sa original text, akong gamiton ng Discovery Bible ani. What do you mean contrast emphasis? Gimpasay siya nga mo ni difference nimo kaniadto ug karon sa imong kinabuhi. Kaniadto pa man ni. Karon buhi naman ka, mo ning lahi gyud kay ka karon. Mo ning gi-contrast emphasis ni sa Greek. Kaya gisudla ang gisuwatan ni Paul ni mga believer biya, di biya unbeliever. So gipanumduman sila nga buhi na ka karon. Kaniadto patay ka, helpless ka, hopeless ka, gikaligut-gutan ka sa kapungot sa Dios, pero karon buhi na ka. Nagginhawa na ka spirituhanon. Amen? Nagkatawagan ni, nanakay kinabuhi. Unsa pa? Ulipon na ka sa Dios. Inay mong tupad, ulipon na ka sa Dios. Ulipon na ka sa matarong. So morning, we need to understand nga kani atong contrast emphasis dinhi nga kung born again na ka, buhi na ka. Amen? So mo ni siya nga spiritually. That is why kani adto patay ta sa matag bukog, di gyud ta kasabot sa mga espirituhanon, di gyud ta kakabot sa mga espirituhanong kinabuhi. Even wa gyud tay gahom bisan gamay nga makalakaw sa espirituhanong kinabuhi. Bisag pila nakakatuigan sa simbahan, bisag nagdako pa ka sa simbahan, gikan paggamay nimo. Kung wa jud kay espiritu, di jud ka, wa jud kay tinguha. Masa ni siya? Dili pasabot anak pastor, born again na. Ay puta na badlunguna sa ning anak sa pastor. Di man ni ganahan mo worship. Ay sa wa pa mapanapatay ganita. Yampo lang po ninyo. Amen. Nga maborn again. Even sa tong yung mga anak, di pasabot nga Christian mo ginikanan mo, inyo din ko ano yung anak nga inyong i-judge nga di ganahan Ginoo. Iampo na nato. Amen? Nga maborn again sila. Kay patay man natong mga pagtao na to dinhi sa espirituhanon. So, mo na nga, even though we are dead sa sala, patay sa sala, ang gugma sa Dios ni tigbabaw sa atong sala. Amen? Mao ni siya nga, ang ato yung kaluwasan, di magdepende sa ato ang unsa ta nga pagkatao. Kundili, nagdagdagaya gayod sa kasing-kasing sa Dios. Indot kistanan, di ba?
di magbasi na to. Muna nga dili sad nga gugma nga unsay na ay maayo na to, di sad kay tanan na to nga maayo ta or buutan ta, kundili ayang gugma nag-base gyud sa iyang unsa kadako, kahabog sa iyang gugma ug kaluoy ug grasya dinhi kanato. That is why makita nato nga ang gugma sa Dios gipanumduman gyud ni Paul, patay kamo kaniadto. Dayon nisumpay siya din na buhi nga naghimo kanato nga buhi uban kang Kristo. Naghimo kanato. So makita mo kisang action, naghimo kanato kang Kristo, which is ang Ginoo. So ang kaluwasan dili gikan nato, outside nato. Amen. So mo ni siya nga angay itong masabtan ingon si Paul dinhi nga kita gipabuhi tas Ginoo. The word buhi is the same word sa born again. Mao ni siya, it's a kani nga nataw ka pag-usab. So katong word nga born again kang John man to nga or kang Jesus Christ man na. Kang Paul nga theology ay kaning theologies made us alive. So mao ni siya, po the same na sila. So it means give na buhi ta uban kang Kristo. Kay si Kristo lamang ang makahataw kinabuhi. Kung why si Kristo, wa kay kinabuhi. Sama sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. So siya gyud ang kinabuhi. Kung wa kay relasyon ni Kristo, wa kay kinabuhi. Mo ni nga the very time sa kanang orasa, sa diyang patay pa kita kaniadto, gibuhi kita uban ni Kristo. So the word nga made us alive here is make alive, kundi naghatag og kinabuhi. Sa to pa, ang naghatag og kinabuhi, kisa man? Ang santos, kisa man naghatag og kinabuhi? Si Kristo, ang Ginoo. So busa, wag gyud tay laing atong object sa atong pagsimba. Ang Ginoo ra gyud nga dili makita nga nas langit. Kay siya may naghatag na tog kinabuhi. So man nga ang mga magtotoo atong kondisyon karon kaniadto is patay ta, pero karon nag-reference naman tas kamatayon uban ni Kristo kaniadto ug karon nabuhi na kita uban ni Kristo. That is why atong kondisyon kaniadto nga wa tay relasyon ni Kristo, wag gyud tay paglaom. Amen? Layo ra kay tas Ginoo. Pastor, napadul ko sa Ginoo, lagi ko na diwa kung inikip kapon, duol na kay ko. Layo kay tas Ginoo, kay patay ta. Dili externally nagpaduol ka. Amen? Bisag mo man ang sugnuran ni mong papel mong suwat niya, kay pagto agipo mo lagtos langit. Di po na mabot langit. Layo kay tas Ginoo, kay patay ta. Muni naka-alienated. Alien means separated. Muni siya ka na to. So, ang spirituhanong kamatayan na to is matulid lamang usab atong kinayahan kung kita buhion sa Dios. So, latod pagkasulti, it is God who caused us to be born again. Muni ha, ang Ginoo mo ni pabuhi na to. Dili ang good works, dili ang reliyon. Munang ikaw ako na dinhi kay nabuhi ka spirituhanon. So manang in other words, it's only God alone nga na born again ta, nga maluwas ta. Kay nga naman naiusa naman ta ni Kristo. And we need to understand, ang kaluwasan di na pasabot kay masakiton ka spiritually. Di na pasabot nga maluwas ka, masama ba ka ni tumar o tawag ni tambal para maayo ka. Masag kuan malabads o. So even nga di wa jud kay gahom nga makahimog desisyon. Kay ngano man patay ka. Mo ni ako namatan. 1999 ba to? Mo ning doktrina sa kaluwasan gitudlo. Mo ning doktrina. Kita ko no, sama ko no nga nalumos nga tao, human gitsahan tag salbabida. Tinganang kaluwasan. Human, nigakusta. Nigakos, 1997 day. Nigakus ko. Ana ba? Mao ko no ng kaluwasan. Gingon gipatay. Kiba mo unsa? Nalumos na tas dagat si Kristo ni dive. O
o gikuha ta o nya so resuscitate ta. Mao ni siya ang born again, gihuypan ka. Mao ni sa una kung wadi gyud ta kasabot sa tinud-anay nga sitwasyon kondisyon nato. Kay mao ni illustration ako namatan nga nakadungog sa gospel nga 19 forgotten. Nga gingnan ko ala ko bitono, mo sa ako gigamit sad. Kita na lumusta. Giyagitsa niya si Kristo may salbabida. Ya pagkita ta salbabida ni angkla ta patay ganita. So di siya mao. Kundi lumos kita ang kalibutan ng mga tao nga lumos sa sala. O wa gid tay makaluwas to kundi si Kristo ni anhis kalibutan. Amen. Para ikaw ako luwason. That's the clear good nga illustration or analogy sa atong sitwasyon. Amen. So mo nang mo ni ang good news nga patay ta ni ani si Kristo mo nang nangabuhi ta. Iyang gihatag yang kinabuhi dinhi kanato pinagi sa pagpakamatay sa cross. So katong mga nito is majoy makabaton. That is why mo nang moampo gid ta sa mga unbeliever nga born again sila. Mo nang mo pray gid ta, Lord, cause him to be born again. Kana gid po kay ngano man, di lang ikaw ako nga luwason, kundi apil na ning uban nga patay pa sa sala, patay pa sa ilang spirituhanong kinabuhi. So mo nang we need to understand sa kung sa atong buhaton, sa ato pa nagsinggahan, diha mabuhi, di gyud na mabuhi. Di ba? Kiba kung sa atong supdan, magampo ra gyud ta. Nga ang Ginoo mahipan. Nga sa ilang nadunggan sa atong pag-share sa gospel, sa pangatag tracts, mabasa nila, is ang balang spirito motandog silang heart. Amen? Mao ra gyud na. Muna kung mo-question ta, wa man gyud ni kuno, ampo ludhi, imong pamilya ludhi. Mga bagyod na, kanang hilaki dito sa Ginoo, kaya ang Ginoo bagyod makaluwa sa tao. Now listen to this, wala gyud dili makabot sa grasya sa Ginoo. Makabot gyud ang tanan. Kung ikaw nakabot man gani, samot ng uban. Amen? Kana lang gyud mo na siya atong yung pamalandungan. So mo na brethren, mo nang ato sigurong i-examine atong heart. Buhi ba ta o patay sa espirituhanon? Dapat masayod ka. Kay gibuhi na kakabantay mo, gibuhi na ikaw ni Kristo. So gibuhi, so outside na to. Og tungod ana nabuhi na ka, mo ning kaduha, gibanhaw na ka sa verse 6. Gibanhaw na ka tungod ni sa grasya sa giluwas kamo ug ang Dios na mibanhaw. Kabantay mo, mibanhaw kanato uban kang Kristo. So the word banhaw here is literally nabanhaw ka. Kato, gibuhi ka. Nabanhaw ka, which means, kani nga paghabanhaw to, preliminary nga paghabanhaw. Kaya atong final nga paghabanhaw, muagi sa jud kag kamatay. Physically. Mo ni siya nga gikuan ni. So, nganong gibanhaw ka? Kaning paghabanhaw na to espirituhanon is nagakuyog ni, nagauban ni sa diyang si Kristo na banhaw usab. Amen? So, mo na ikaw because yun, naihusa naman ta ni Kristo. So, unsa may pasabot ni Paul nga, unsa nga, gibuhi ka, at the same time, gibanhaw sad ka. So, it means, the word nga, pag-spiritual resurrection na to, is mao ni ang garantiya nga sa kung ikaw mamatay karon, mabanhaw ka sa maabot. Amen? Mao na siya ang garantiya nga mabanhaw gyud ka, nga makita gyud ang transformation sa imong kinabuhi. So man ni siya nga kaniadto patay ka o pinaagi kay naiusa naman ka ni participate makas kamatayon ni Kristo og pagabanhaw mo nang nabanhaw sa kakaron. Awa, ano tas Colossians para maklaro na to. Mo ning gikumpleto man ni Paul sa Colossians 2 verse 12 to 13. Mao ni ang pagkasabot ni Paul sa tong pagabanhaw. Colossians 2:12 to 13. Paliw ko adto sa inyong Bible. Ako basahon. O gilubong kamo, uban kaniya diha sa bautismo. So, dili siya nag-speak baptism, ha? This is analogy. Kaya ang baptism is, muna siya gilubong ka. Analogy lang. Giyon sa mo, o gilubong kamo, uban kaniya diha sa bautismo,
nga uban kaniya usab kamo gibanhaw pinagi sa pagtuo sa gahom sa Dios nga nagbanhaw kaniya gikan sa mga patay. Ug kamo nga mga patay kaniadto diha sa mga kalapasan ug sa paggadili tinuli sa inyong unod, ang Dios nagimo kaninyong nga buhi uban kaniya ingon nga napasaylo na niya kita sa tanan natong kalapasan. So it means ang analogy ni, ang illustration ni Paul ni, ikaw ug ako, pagkapatay ni Kristo, sa diyang nidawat kaniya is nauban sa pagkamatay o pagkabanhaw niya, nauban sa kaniya pagkabanhaw. O kana nga pagkabanhaw, mauna siya imong security o assurance nga sa maabot panahon kung mamatay maka physically, mabanhaw sa pagbalik uban ni Kristo. Amen? Mauni siya ang kamatuuran kung si Kristo na banhaw, the same sad kita mabanhaw. Mo na natay glorified body. Mo na, kung akong dagway, galungag-lungag ni tungos kaning bugas, ni kabanhaw, gwapon, siguro ko, hamis na kayo ni. Di ba? Kabantay mo pagkabanhaw ni Kristo, di ba? Ang mga disipulo niya, wakailan niya? Una, tong Road of Emmaus, sige sila istorya, wadi ka masayod, unsa nahitabo, ningos Kristo, unsa din nahitabo. Gingnan siya, ikaw may taga kanang Jerusalem nga, wa masayod, unsa nahitabo. Di ba? Katong ni katong sa Galilee, nga gitawag sila Pedro ug si Juan, ay mga unta. Wag sila kaila kasi nagtawag na. So no sa naman sila nakaila, silang gihuypan sila. So mausab gid itong dagway. Amen. So di ba? Kanang muna ay nang paningkamuti inyong dagway. Unsa inyong pamutang? Temporal ba ni? Temporaryo ra kay ni, na may eternal nga manindot jud ka. Amen. So, muna nga, we need to understand, and listen to this, kung si Kristo nabanhaw, ang sala, wa sa nabanhaw kapil. Amen? Ang sala, nagpabiling patay, gilubong hantod sa kahangturan natong sala. That is why, ang atong pagabanhaw, di nakamailhan sa atong pagkamakasasala kaniadto. Amen? Dapat di siya makita kay ang sala, gilubong naman sad, kay dito uban ni Kristo, pero si Kristo rin ni banhaw, o kita sad ang nabanhaw nato, atong bagong kinabuhi, atong daang kinabuhi, patay na gapon. Amen? So morning, ingon ni Paul, nga natay resurrection power. That is why our testimony, nga magpadaya gayud si Kristo sa ato ang kinabuhi. So morning siya nga, we need to understand, in the New Testament, gi-emphasize gini, nga ang mga magtutuo is nagi potential nga may sama ni Kristo. Kaya nga naman, panhaw man ta uban ni Kristo. Unsa mga may sama? Atong kinayahan. Atong karakter. Atong mga gawi. Dapat mausab gyud uban ni Kristo. Kaya nabanhaw naman ta diha ni Kristo. O ang ikatulo is niglingkod ka uban ni Kristo. So we need to understand, mana made us alive, gibuhi ka, human gibanhaw ka. And then kanang pagabanhaw nimo, wa mapil ang sala. Ingnan to pa ang pagabanhaw nimo, wa mapil ang sala. Timanina, dapat nagyud na ikaw saban. Amen? Dapat di ka mailhan sa maura gyapon ka. O ikaduha, ikatuloy, maninindot kayo. Listen to this. Naglingkod ka uban ni Kristo. Seated us with Christ. So, asa man? In heavenly places. Amen? Wala sa impierno. Heavenly places in Christ Jesus. And we need to understand, in chapter 1, si Pablo, iyang gisuwat yun gidayeg, nga si Kristo, may labaw nga gamhanan sa tanang mga demonic forces. Di ba? Tanang otoridad, mga demonyo o angelic, unsa pa na diya, mas labaw pa si Kristo. Gamhanan pa siya, kay nga naman, kay siya nag-ingon, naglingkod siya sa trono. We need to understand, kung muling ang king mulingkod sa trono, wala naging makapildi na. Muning si Kristo, kung naglingkod siya, sa to pa, nasa posisyon nga superiority and authority in any nga demonyo nga power, evil powers. Muna ay mo kahadlok, na mas mahadlok mo sa demonyo, dapat mas mahadlok mo ni Kristo. Amen? Mo ni siya, kay mas gamhanan man siya, mo ni gingon ni Paul sa chapter 1,
nga si Kristo yung pagabanaw, mas wala mas mulabaw niya. And we need to understand, ang Ephesians is grabe makanislag mga principalities of the air manilanggi, sunod-sunod, mga salabangkero man ni sila. So, mana nga, dili pasabot nga kita naglingkod uban ni Kristo, Ginoo na punta. Ayaw sad. Ambi pa lang, mahimo tayo nas Davao sa Ginoo na punta. Dita divine. Ang pasabot lang ani nga, uban ta sa paglingkod ni Kristo, nga it means naigahom nato nga maka-overcome ta sa mga gahom sa mga demonyo. Amen? Nga mas gamhanan pa ta diha sa mga spiritual powers nga naas nga naglipalibot sa babaw na to. Muna nga, it means nga kung ikaw nagkinabuhi sa mga Kristohanon, di dyan na makapildi ni mo. Munang di ba kang sige kag panguros diha, unsa pa na diha, para di ka mahilabtan. No, nananato ang gahom ni Kristo, kay naglingkod na tauban ni Kristo. Amen? Muna nga, whatever it is, kay Bisay Kwan is principalities of the air. Ang air ko na langit, kalibutan. Na kuno tunga-tunga kuno ang demonyo lutaw-lutaw. Hangad ko muna basta tunga-tunga ang demonyo lutaw. But ang principalities of the air here, we need to understand mga demonic powers. Kay mo ni sila mo control sa mga unbelievers. Di ba sa akong giwalit o last kaning humanistic, kanang tawhanon nga dapat ako'y Ginoo, dapat way magbuot nako. Matuman unsay gusto nako, di ba? Mao man nato ha. Kana rebellious yun, disobedient. Mana even ang government, even ang eskwelahan, even ang atong mga kasilinganan, nga mao gi mo tudlo nato nga mo unsa man, mo rebel gyud tas Ginoo. Daga na kayong commercial, believe in yourself. Just do it. Adidas ding Nike, di ba? Kana rebellious man. Kanang maghimo di ka unsay gusto nimo. Tuhuin mong kaugalingon, makaya ra lagi na nimo. Even imong kaluwasan. So even sa matag eskwelahan, gitudlo na pud na nga sama sa nag-share nga about anang evolution, about science, about aning sila na pabuton unsa nga klase nga sulubon lang nga uniform. Kung lalaki sila, pwede silang kung gifeel nga babae siya, sulubang babae uniform. Sumo ni siya nga kuan nga kaning karon ko na siya gi-share ni ayan nga naday evolution day ang gitudlo day nga science kuno. Evolution is not a science, it's a religion. Kanya ang sad thing lang, this is a religious school but also di mo to Bible. Mo na nga kung di gyud ta magbantay gyud, kabantay ka bata pa lang ilang sudlan para ma-foundation gyud. Di kanang tawag gani kanang mutudlo na sila sa sayop. Mo na nga sa mga butang nga mo tuingon na yung anak dingon nga creationist man mi ma'am di mi mo to evolution. So naglalis na sila. Kay nganong kunong na kun evolution. So ingana siya ba nga kuan. Ya samot pig kasamok kalalis kay nganuman. Kay ningon naman yung maestra, gikan silang malakas ug maganda. Gubot siya galibog ng bata. Asa gakugikan no? Sa unggoy o sa kamalakas ug maganda. Mo niya sad thing lang. Even ang government sad muy mabuot sad nato. Morning kaning humanistic. Mo tong kada morning principalities of the air. Kaning religion, sex, materialism. Bantay mo? Dali lang kita makapalit og mga branded nga mga pangan. Pangan, di ba? Kay mga imit naman, tagan mga ngayon. Di ba? Dali lang kayo materialism. Anything nga makapalit ka, at any moment, kung unsay gusto nimong kanon, madado yun, kanina grab. Tanan, it's between us, gigihukad yun pag-ayo yun. Para atong unod, malawgan pag-ayo. Yeah, we need to understand, ang enemy sa Ginoo na ba nato, atong unod na balang biya. Di ba? So that is why, this is the demonic powers, and yet, makadi yun ka isip Kristohanon. Because you're seated on the throne with Christ. Amen? So mo na nga ang asa nahiusa na mata ni Kristo, mo na nag-share tagahom og otoridad.
pinagi sa principalities sa kalangitan, sa kawanangan man na, kanang kuan, power, authorities, kay because we have the power in Christ. Muna nga, as believers, di ta mahadlok. Kung sa may tabos kalibutan, bisag pamunuan pa ng mga demonyo, di ka mahadlok, mubarog yun ta. Mo ng Ephesians 6, you're not against flesh and blood, but against the principalities of the air. Mo nang stand on your ground. Mo nang whatever yun sa imong gituan based sa Bible, barugi na. Balag ikarosa. Given na yun na. So, kay ikaw gibanhaw, giblingkod na ka, uban kaniya. So, actually, kaning siyang preliminary ni, maabot ra ni sa full completion when mo balik na si Kristo. Amen? So, mo ni siyang naglingkod ka. Para ng Queen of England, nasa siyang trono. Na siya'y gahom o pribiliyo because naglingkod si siyang trono. Amen? Para sa itong president, si Bongbong Marcos, na siya'y gahom o authority. Kaya nga naman, nasiya sa Malacanang. So as believers also, naglingkod ka sa trono uban ni Kristo. Mo nang makanunayon gyud ta nga atong i-fix atong affection diha kang Kristo dito sa langit. Pinagi siyang pulong, pagampo, pagsimba diha sa iyang ngalan. Kaya nga naman, malipayon niya punta sa adlaw, sa mga langit ng butang. Even natas kalibutan. Amen? Because nag-uban na ta diha ni Kristo. So, lato bagasulti, ang atong pagbandya ni Kristo, naglingkod, mo nang, listen to this, na nakay gahom sa sala. Makadi nakasasala. Amen? Mo nang, makadi nakasayawa, makadi nakasimumbisyo, makadi nakasaunsa mga kaulag nga pamaagis kalibutan, kay nga naman, nanakay gahom diha kang Kristo. Kay kung ang demonyo o ang yawa, may nanakay gahom, samot na sa sala nga nana nimo. Amen? Listen to this. Nganong madaman ka, dili kay tungod kay wa nay gahom sa Kristo na nimo, imong gituyuan na nga magpadara jud ka. Kaya gibutang sa Bible, listen to ni dinhi as believers, gamhanan ka sa tanang gahom dinis kalibutan tungod ni Kristo. Gamhanan ka sa sala nga naa nimo tungod ni Kristo. Mo nang di ka pwede nga Kristohanon ka, magpabilin ka nga makasasala gyapon kay mingo ka ingani man ko nagpadako. New creation na ka. Mautang kaniadto ra na imong kinabuhi. Mo nang di kay nga nga gahig apong kag-u. Mo nang gitawag kag Hudiyo. Kay gahig ko. Kundi mausab gid ta kay because you're seated with Christ is our present position in reality. Asa man? In heavenly places in Christ Jesus. Kamana mo? Sa langit. Diya, galingkod mo ako gabarog. Wala lang pala mo sa langit. Napala mo din eh. But maabot ang time, maglingkod mo uban ni Kristo sa langit. So, malang atong paglingkod, na-identify sa datong kinabuhi diha ni Kristo. Yes, wa man ta karon, di mata manabi, oy, naglingkod biya ko bang Kristo sa langit. Di mata kay nga na, but atong position of identity. So kana lang timanimuning kamatan at mong position of mong identity. Galingkod ka uban ni Kristo diha sa langit. That is why ang imong kinabuhi wa na nabilong sa kalibutan. Kaya nga naman, atong citizenship is na naman sa langit, Philippians 3:20. Muna langit nun na ka nga tao. Imong nahuna, puro na lang langit nun. Imong nahuna is kaning set the things on Christ above. Colossians 3:1-2. But not the things on earth. So since tawagan ni atong langit no naman ta, that is why atong tinguha kanunay is mahimo na sa mga langit nung butang. Dili mo mailhan nga nabanhaw ka. Dili ni maniwalan nga na made alive ka diha ni Kristo og naglingkod ka. I want you to go back in Ephesians. Look at verse 5, 6. Nako ipa-observe nyo. Look at your Bible, verses 5 to 6 or 7.
bisan sa dihang patay pa kita tungod sa atong mga kasalanan, naghimo ka nato nga buhi uban kang Kristo. Tungod sa grasya giluwas kamo ug ang Dios mibanhaw ka nato uban kang Kristo, Hesus. Og nagpalingkod ka nato uban kang niya diha sa mga langitong dapit diha ka niya. So pakita nimo ang pronouns niya, Christ, God, Christ, God. Aron nga sa mga katuigan nga moabot ang Dios, which is Dios, man ang Ginoo gyapon, makapadayag sa dili masukod nga kadato sa iyang grasya, agi kaloy ngani kanato diha kang Kristo Jesus. So Christ, kaniya, Christ, Dios. That is why kita itulan ko ni amazing Savior. Look at the pronoun. Nasa 5, 6, and 7. Our salvation is all about God. Yaka na lang siya. Atong takyon, made us alive with Christ. Gibanaw tag, raise us up with Christ. Seated us up with Christ. The word with there, with Him, with Christ, with Him. Listen to this. Ang Greek word ani niya is, ang meaning ani, is union ta, naiusa ta uban ni Kristo. Kaning tanan nahitabo tungod ni Kristo Jesus. Mo ni ha, kaning alive with Christ, raised with Christ, seated with Christ. Mo na kaning nga prefix nga with. Sa Greek word na is sin. Sin. S-Y-N. Sin. Manat ni manini. So tungod ng sin nga word, uban ka na iusa na ka ni Kristo. Kung wa si Kristo, di ta mabuhi. Amen? So mani siya. So it means tungod sa word nga sin, kanang S-Y-N, na iusa na ka, na mix together na ka ni Kristo. Kabatay mo mix together? Kabatay mo ang Milo o ang gatas imo i-mix. Kung ito na mo, mabuwag pa na nyo, di na. Mo sa na siya. Di na ka mabuwag ni Kristo. Mo ni mong security. Amen? Mo ni word ni with Christ, with Christ, with Christ. So, mo ni ang good news. It means, di na jud ka ma-separate from Him. Even sa kunsa pa, mabutang even demonyo, even ang yawa, di na makapahimulag sa imong kalawasan diyan ni Kristo. Amen? So kung sa pagkasakit, pag-antos, di na mahimulag imong kalawasan diyan ni Kristo. Ngayon naman, na-mix up naman ka. Mamaning word sin, this is the good news. Nga naghatag na to, nga ang ato ang security is klaro kayo. Sigurado kaya to ang eternal security. Amen? Muning mas madasigon ta, in spite sa itong gamay kitang kinabuhi din eh. So, ako pa nang iduot more. The word sing, or laiuban, sink, tangag si. Ang English word na ni, unsa man, synchronize. Muning gamito na to nga word sa dihang mag-download kag music sa imong cellphone gikan sa laptop. Di ba? I-synchronize nimo. Question, kung nanay ang music sa mong cellphone, mawa ba ito ang mga music na sa mong laptop? Di ba nagpabilin pa? So, laktod pagkasulti, ikaw gako, nasingta ni Kristo. So, nasudlan tag kinabuhi ni Kristo. Mo nang makita yun ta ang kinayahan ni Kristo sa matagusa na to. Amen? Mo ni siyang sink. Kung unsay gibuhat sa Ginoo dito kang Kristo, para ni Kristo, mo say gibuhat dinhi kanato sa mga magtutuo. Kung unsay tingog ni Kristo, mo po datong tingog. Palitan, nag-download ko Jose Marichan sa laptop sa Pasko na biya. Isdali, akong gising sa akong cellphone. Mugawas dahil ang pilis na bidad. Sito maging pilis na bidad. Di ba, kung saan may mugawas? Jose Marichan, yapon. Mo sina kung na-mix na ni Kristo, dapat ang makita si Kristo unta yapon sa tong kinabuhi. Mo nang nagi kausaban. Morning union din morning giwid with uban ni Kristo. Gamay ra kini nga word sa English pud ako kay impact sa Greek ay English pud ako kay impact sa Greek na to. Amen. So mani nga kuan in the heavenly places and lastly displayed us with Christ. Mani ni verse 7. Nawasaon aron nga sa mga katuigan nga umaabot ang Dios makapadayag sa dili masukod
nga kadato sa iyang grasya agi kaluwinganhi kanato diha kang Kristo Jesus. Akong expound more ang grace niya next Sunday. Pero kanila mo focus sa kaning displayed as with Christ. Kanang word sa English aron sa Cebuano, sa English so that is a purpose result statement. Listen to this. Ang rason nga gi-accomplishar ni sa Dios kaning tulo ka aspeto sa atong kaluwasan is para mapadayag o mapakita ang iyang grasya sa umaabot nga panahon. So, man siya nga, kaning word ages is indefinitely long period of time. Kapanahunan. Sa Cebuano pa, kapanahunan. The reason nga ikaw gako giluwas pinaagi sa grasya, sa madigayong grasya, para mapadayag ang grasya sa Dios diha sa nimo ug nako. Even sa mga moabot nga panahon. Mo nang ikaw gako makita yun ang grasya sa Dios. Kung ang tao nakakailali mo sa kaniadto nga salbahe kay nakita nimo, makingon, wow, amazing kayang Ginoo. Nausab gyud. Ang question sa panimalay, sa itong skulahan, sa itong trabahoan, makaingon ba lang amazing ang Ginoo pinagi sa imong batasan? O bali na noon, gitunglo na noon imong Ginoo. Di ba? Mo ni ma-display ang grasya. Mo ni sama sa gingon kung si Paul isalbahis kay nga Parisiyo, nakabuot man sa Ginoo na display ang grasya sa Ginoo. Samo ta ka ikaw gako. Mo ni ang purpose to show the surpassing riches of His grace. So, para ato ni masabtan gyud nga ang ikaw gako is ma-display ang trophies of grace. Kabantay mo trophy? Kaning trophy biya is unsa may purpose trophy, di ba? Para reward. That is why ikaw ako is ma-display ang reward sa grasya sa Ginoo na dinhi nato. That is why inam tupad, you're the trophy of grace. Ya dinhi yung trophy nga gipalit lang diha sa kanang skina diha sa kan Manalili. Hindi na trophy ni. Grasya ni. Mahalon pa ni nga trophy kay ngano man ang nahimiling dugo ni Kristo may gipalit ani nga tupiha. Gi-reward ka sa Dios para mapadayag lang gyud ang iyang grasya. Mo nang ikaw ako is nagrepresent gyud ta sa grasya sa Dios. That is why mo ni ang point ni Paul nga ang mga magtuto sa Ephesians mapadayagan gyud nila nga sila mo'y grasya, mapadayag ang surpassing riches of grace of God. Listen to this. We're sinners. Di kita maluwas, pinagis tong kagalingon. Kung pasagdaan ra kita sa Ginoo, imperno ra kita. That is why, because of grace of God, nausab atong destinasyon. Amen? Mao ni ang kamaturan. So, ngano ningo man si Paul ni nga ma-display, mahimong trophy. One practice sa mga Asian pagan, mga Diyos, kanang musimbag mga Diyos. Listen to this. Once nga makigubat na sila, magkuha man na sila og kanang mga plunder, mga treasures, mga spoils. Kanang mga spoils, mga butang, iadto na silang temple ug ila nang i-offer sa ilang Diyos. Mo ni ang background na ni. Mo ni ang background ni. So, ningon si Paul ni kay kibaw man silang idea kay adto sila ni Artemis kung nay gubat nga mga kuan is unsay makuha la kabantay mo sa Old Testament nga si Nebuchadnezzar gikuha ang mga treasures sa temple ya gidasa yang mga temple food sa Diyos kay gi-offer nila. So listen to this. Ang Ginoo nakigbatol sa sala, nagpakamatay si Kristo para ikaw ug ako mahimong display siyang grasya, para himong kang trophy dito sa langit. Amen. Ya si Kristo may nakigbatok sa atong mga sala dito sa cross para ma-display ta as trophy. Di ba, wa may trophy nga ibutang ra sa tawagan ni sa box kundi ihad gus altar. Di ba? Mo ni ikaw ako, even the church, it's a trophies of battle on display in the ages to come. Nakigbisog si Kristo. Even though He is God, but He is in the human form. Nga nakigbisog yun siya sa sala, giuhaw, gigutom, gikapoy, way kahigdaan, ug tungod sa iyang masunudanon
masinugtanon diya siyang amahan, ug tungod sa iyang gugma dinhi kanato, iyang gidaog ug gipildi ang atong sala didto sa cross. Amen? Munang ikaw gako nga na born again, nga ni-respond sa gospel, nahimo ng trophy of grace diya sa Ginoo. Munang, alay, butang yung kagalingon sa altar. Kay pasig trophy, mong butang sa inyong altar ng kagalingon. Moni, unsay purpose? He might show to display the grace nga maitdaghan makaila unta nga ikaw mao ang trophy sa grasya sa Dios. Daghan masayod mga daghang mga unbelievers mapadayag nga grasya jud ka sa Ginoo. Amen. Munang higala ayoy baliwala kay nakigbugno si Kristo sa cross. Amen. That is why in Hebrews 4, even to death, even yun nga, nakig-fight siya sa temptation unto death. Hebrews 4:14. Kaya nga naman, nabi tentasyon nga dito pa kamatyan niya. Even to the cross, He died for us. Para ikaw ako ma-display ang iyang grasya. Amen? That is why, because of the love of God, the mercy of God, the grace of God, and the kindness of God. Timan ni nahigala. Muna nga, tungod sa work sa Ginoo, He made us alive, taniya nga patay ta. Gibanhaw ta, human tawag ipalingkod ta, o gidisplay ta. Sama ni Lazarus, nga gitawag ni Kristo. Upat ka adlaw ng patay. Tulo ka adlaw iud na ka. Upat ka adlaw baho na kay ka. Pero pagkatawag ni Kristo, nabuhi si Lazarus. Mao na atong pagkamatay, giud na ta, baho na ta, sa dihang gitawag ka ni Kristo, nakadungog ka, mao nang ni-respond ka. Amen? So mao ni siyang rejoice in His grace. Mao ni siya gitawag sa mga theologian, outer call. Calling. How do we call? By sharing the gospel. Muna, kung na mo share ka, gitawag na siya sa Ginoo. Nara niya kung mo respond siya. How do you know nga ma-respond siya? Na siya inner call. Di ba? So, mo nga, patay gyud ta sa balang spirito. So, katong, how do you know nga, katong nakadungog siya sa calling? Because na siya inner calling. Mo ning gitawag, na uban mo, tawgo nila regeneration, dayon faith. Dili, ang gibutang is calling, good wooing. Di pa ka pwede ma-born again. Muna uban, dagang mga doctrine, but takakan ko is calling. Di ba? Karang Romans 8:28 ay 29. For whom He foreknew, He predestined. For whom He called, He justified. Many are called, few are chosen. So, dili siya, so makita mo sa Bible, it's called, it's wooing. So, muna ang gitudlo, gyud nga na explicitly. So, naiuban ito, but it's a minor sa doctrine naman, but muna siya sakta is calling. So, prani, muna yung illustration ni Lazarus. Lazarus, come out! Di ba? So, kadungog ang patay. Mausa na sad siya. Kung ikaw namatay ka dyan, makadungog ka, hindi man mabuhi jud ka. So, muna nga, atong state yun, atong condition kaniya ito, patay yun ta spirituhanon. Unregenerate. Patay gyud ta sa tungod sa sala, naimulag gyud ta sa kinabuhi sa Dios. And destitute gyud ta sa spirit. And listen to this, kung kita nagpabilin gyud ta nga patay, di lang kay sa physical, kundi sa spiritual gyud, wa gyud tay paglaom. Kundi gyud ang Ginoo may una ni buhat para mabuhi ta. So, mo na nga kung patay gyapon ka karon, spirituhanon, ay kaduha nimong kamatayon is unsa man? Eternal death. Yung gitawag nag-second death. Mo ng hell. So, ikaw ako nga magtutuo, nabuhi man kauban ni Kristo. Kaya nga naman, naiusa naman ka, namatay, gilubong, nabanhaw, wala labot imong sala. Atong sala, uban ni Kristo na nakay bag-ong kinabuhi. Mo na atong kinabuhi is makita gyud ang, ma-display gyud ang grasya ni Kristo. Amen? So, that is why our new life, integral yun is new creation. Bago na kang binuhat.
Usually, claim tag Christian, but most nga mo respond ta, old life di apon tong respond. Remember, new life na ka, new creation na ka. Muna, kung na temptation, dapat mo respond jud ka nga new creation. Nga mudi jud ka. Amen? So, unsa mga kakulyan, mo respond jud ka new creation. So, unsa may dagway ganing nabuhi na ka uban ni Kristo? Gibanhaw na ka uban ni Kristo, naglingkod na ka uban ni Kristo. Unsa may gidagwa nini? Mana, by way of application, kung nabanhaw na ka, kung spiritually buhi na ka, o nahiusa na kas kamatayon ng pagkabanhaw ni Kristo, money, for the first time, ganahan na ka Ginoo. Mo nilahanan. Listen to this. Kung nabanhaw na ka, ganahan na ka Ginoo. Ganahan na ka mo basa siyang pulong, ganahan na ka mo ampo, ganahan na ka mo prayer meeting, o fail, advertise. Mga meeting about sa Ginoo, ganahan na ka. Mo ni siya. Yes, nakay-struggle because nakagipang buhat, but ay mong heart good is mo birtad good balik sa Ginoo. Mo ni timaan. Ako ni iklaro lang para makita na to. Nga mo nilahanan nga nabuhi na ka ni Kristo. Ganahan na ka mubasa, na negotiable na gyud niya, imong kuan, di na ka malipay sa sala. So, kaduha, kung nabanhaw na ka, nabuhi na ka uban ni Kristo, is maglakaw na ka sa bag-ong kinabuhi. Romans 6:4, newness of life. It means, ang mapadayag gyud sa imong kinabuhi, si Kristo na. Makita gyud ang kausaban. Dili kay balhin na makagsimbahan. Dapat makita gyud sa imong kinabuhi. Ikatulo, for the first time, kung sa'yo may tabuan nga nabag-o na ka, bag-o na imong gawi, lahi na imong tinguha, mo ni, ikatulo, makasabot na ka sa mga espirituhanong kamatuuran. May in love ka sa kamatuuran sa Bible, na nakaitinguha sa mga espirituhanong butang. Amen? Ganahan na ka mga lagads, Ginoo. Mo ni siya ang nabuhi na kauban ni Kristo. O gana, mangita na kakanunay mga Diyos nun nga mga butang. Sama sa ingon Colossians 3:2, the things above rather than the things that are on earth. So mo na imong kanunay mga langit ng butang. Imong nunaon, kanunay na ka magtinguhas mga langit ng butang. So mo ni siya ang resulta kung nabuhi na ka uban ni Kristo. O kanunay na ka magkinabuhi diha alang kang Kristo. And lastly, kung nabuhi jud ka uban ni Kristo, makita gyud na si Kristo sa imong kinabuhi. Distinguishable kay siya. Makita gyud na, di gyud na siya pwede nga di nimo mataguan. Di ka katago sa presensya sa Ginoo. Madayag gyud na. So kung saan pa na magtago nga magpaila ka nga unbeliever ka, kung tinuod jud ka believer mo dayag gyud na. Amen. So mao ni siya nga angay natong masabtan. Nga na kay sensitive sa balang spirito, na kay sensitive sa Dios, ganahan na ka Ginoo. Muna somewhere na there mamalandong siguro ta. Nga mingon tag Christian but wag gyud tay appetite sa pulong, watay gana sa pulong, watay gana sa simbahan, watay gana sa pagampo. So maybe nag-struggle lang ta. Muna nga mamalandong gyud ta. Kay pa dita ma-born again. Muna nga sama sa usa ka Parisiyo nga niduol ni Kristo sa kagabihan na og nidaig pa siya ni Kristo nga Ginoo gyud siya gikan sa langit kay way makahimog milagro kun dili nagauban yang Ginoo. Unsay tubag ni Jesus Christ? Kailan mo ni nga Parisiyo? Si Nicodemus? Di ba mas Nicodemus? Puno kay siya kahibalo sa Bible. Kay pangulong pari siya. Pero patay siya espirituhanon. Di siya buhi. Mo nang nitubag si Jesus Christ niya, I assure you, unless someone is born again, he cannot see the kingdom of God. Manang ikaw gako moampo kung ikaw mo gani wa pa ka ma-born again, moampo jud ka. Lord, cause me to be born again. Mo na nga amazing Savior, katingulahang manluluwas, kinayahan sa Dios marugi maluwas ta. Yang kaluoy, gugma, grasya, o pagkamangihatagon. O tungod na siya'y gibuhat para kita maluwas.
gibuhi ta uban ni Kristo, gibanhaw ta uban ni Kristo, naglingkod ta uban ni Kristo sa maabot para mapadayag nato si Kristo, iyang grasya uban ni Kristo. So I close with a story with George Whitefield. George Whitefield is a evangelist. Based sa akong nabasan is dako ko sig tingog nga klaro gyud niya permi siya mag-cry out to share gyud sa gospel. It's a time of awakening ni siya nga pagkuan nga sermon. Nay usa ka tawo nag-atang siyang George Whitefield. Di siya ganahan siyang wali. Kiba mo pagkita niyang George Whitefield, o siya giandam niya bato siyang bulsa. Kaya nga naman, iyag yung bunala ng ni George Whitefield sa bato. Lagot siya. Samtang nagwalis George Whitefield sa John 3, di man siya makaduol kay daghan making tao. So, nasa diha, nag-atang siya, nakadungog siya sa wali ni George Whitefield sa John 3. And then, paghuman sa wali, actually, gipadawat siya ni George Whitefield, iyang gi-empty iyang pocket sa mga bato. O emotional kay siya, kay nga naman, igo kay siya sa message, sa gospel. O tungod ana, kaning tahuana, nisaka dito sa stage, o iyang gihabwaan niyang bulsa, o ningon siyang George Whitefield, yanhi ko dinhi, dili tungod para maminaw nimo. Nananhi ko, gipuno na akong bulsa og bato para bunalan na ko imong Pero imong sermon, mo'y nakabuak sa ako ang kasing-kasing. Pinaagi sa Ebanghelyo. Amen? Sumos ni siya. Ang Ginoo naghatag ining masuk-anon nga tao nga unsa man nga masuko diha ni George Whitefield. Listen to this. Wala gyud gahi sa gospel ug wala gyud gahi sa grasya. Amen? But mo ni siya. Ang gospel mo'y makapalanay sa ice. Og the same gospel sad mo'y makagahi sa lapok. Say point ani. Mo ni kung imong kasing-kasing nakadungog ka sa gospel, mabuak gyud imong kasing-kasing. Pero kung sige kag paminaw sa gospel, pero wa gyapon ka maborn again, nigahi imong kasing-kasing. Mao ni higala pangayuas Ginoo. Kung wa may gahi nga tao sa grasya sa Ginoo, kung ikaw nakadungog ka permi sa gospel sa mensahe sa Ginoo, wa gyapon ka maborn again, hilaki karon. Nga pangayuag gyud sa Ginoo nga mahimo malanay imong heart sa ebanghelyo nga mao si Hesus Kristo. Amen? So I want you to close your eyes and bow down your head. Maybe napaninyo nga wala pa gyud mukunsad ang balang espiritu. Yes, nakadungog na mo repeatedly sa gospel. But I pray for you, brethren, nga imog yung pangayon sa Ginoo, Lord, open my heart sa gospel. Pasabta ko, Lord, cause me to be born again. Himoa, Lord, nga mabuak yun ni Lord, makasabot ko nga nanadyo ko sensitivity sa Ginoo, nga ganahan ako Ginoo, ganahan ako sa imong pulong. Isalig, itugyan imong kinabuhi, saligi si Kristo. Paghinulso sa imong sala. Diha nimo maangkon gyud ang kaluwasan. Nga imog yung saligan si Kristo alang sa imong kaluwasan. Ug ako sa ning kamo mga higala nga niingon nga Kristohano na mo, born again na mo. I hope nga kaning nga mensahe, kaning kamatuoran inyo taning puy-an nga kita nabuhi na ta ni Kristo. Nabanhaw na ta, naglingkod na ta ni Kristo. Ang ato ra gyud sa atong i-display ang grasya sa Ginoo. Ug pangayoon gyud nato nga makita o madayag yun ta si Kristo sa atong pagkinabuhi. Isip Kristohanon. Muna either sa atong eskwelahan, sa trabahoan, sa silingan, sa panimalay, labas tanan sa atong mga negosyo, ug sa atong mga asa ta gibutang sa Ginoo. Nga mapadayag yun ta ang grasya sa Ginoo, ma-display sa atong kinayahan. Amahan namo nga nasa langit, salamat Ginoo Lord sa mensahe karon. Nagampo ko Lord nga ikaw mukunsad sa mga katawhan nga wala pay relasyon da kanimo God. Mukunsad ang balang espiritu nga ma-born again gyud sila God.
ug kami Lord nga mga born again Lord nga mo sikad unta Lord ug mas madasig pa mi ugad nga Lord nga mo-obey Lord nga mabuhi gyud ka Lord sa mong kinabuhi nga madayag gayud si Kristo God. Busa Lord katingalahan gyud ka nga manluwas. Kay giluwas mi nimo Lord nga patay nga wala Lord nga di gyud maluwas sa mong kaugalingon pero Lord pinagi sa imong grasya. Wa gyud di makabot sa imong grasya Ginoo. Salamat Ginoo dalaygon ka in Jesus name we pray. Amen. Let's sing our last song. My heart of stone was dead to you, asleep in the world that scorned its maker, until you breathed into my soul, and I woke up to you, my glorious Savior. You became my all. You became my all. Now I am alive in you. You are alive in me. You called My name and raised me from the dead. Now I am alive in you. In you, my life's completely new. I'm blameless in your eyes. Because of Calvary, the Father welcomes me with joy. Your Spirit makes me know your great love for me. Jesus, you're my all. Jesus, you're my all. Now I am alive in you. You are alive in me. You called my name and raised me from the dead. Now I am alive in you. bought with a price That cannot be measured, chosen before all time. You are my Joy, my prize, and my treasure. Jesus, you are My life. Now I am alive in you. You are alive in me. You called my name and raised me from the dead. Now I am alive in you. Amen. Let's pray for the tithes. Father,